What's up everyone? Welcome sa ating session. Okay, let's get right into it. Pag-uusapan natin ngayon yung mga practices ni Jesus. Ano nga ba to at bakit sobrang importante nito lalo na sa panahon natin ngayon? Tara, simulan na natin. Ayan, umpisahan natin dito. Relate ka ba? Yung tipong pagising mo pa lang sa umaga, ang una mo nang chinecheck, ano? Yung phone mo for sure, tapos boom, notifications, DMs, schoolwork, deadlines, social media drama. Grabe, yung feeling na parang wala ng katapusan. Lagi na lang tayong nagmamadali, laging pagod, laging stressed. Minsan parang ang hirap na huminga, no? And here's the thing, yung pagmamadali or hurry, sabi nga ng isang writer na si Dallas Willard, is the great enemy of spiritual life. Ito daw yung pinakamalaking kalaban ng relationship natin with God. Kasi isipin mo, kung palagi tayong nagmamadali at sobrang distracted, paano pa tayo makakakonect ng malalim sa Kanya? Paano natin maririnig yung quiet voice niya sa gitna ng lahat ng ingay? So, kung yan yung problema, ano yung solution? Well, tingnan natin si Jesus. Super busy din naman siya, di ba? Parang celebrity, laging pinapalibutan ng tao, laging may kailangan sa Kanya. Pero, napansin niyo ba? He was never stressed, never burned out, never rushed. Anong sikreto niya? Meron siyang rhythm of life, isang set of practices na nagpapanatili sa kanyang connected sa Ama. Ito yung parang life hack niya. Okay, so pag sinabi nating practices, ano ba talaga yan? Importante, huwag niyong isipin na para itong isa na namang checklist ng mga religious na gawain. Hindi yan yun. Ang mga practices na to, ito mismo yung lifestyle ni Jesus. Ito yung mga habits na kinuha natin diretso sa kung paano siya namuhay, day in and day out. Okay, medyo deep yung definition, so i-unpack natin, okay? Basically, itang mga gawin na to ay mga disiplina, mga habits na ginagawa natin para gumawa ng space. Sa sobrang puno ng schedule natin, kailangan nating sadyaing gumawa ng espasyo para ma-access or ma-experience yung presence and power ng Diyos. At para saan? Ano yung endgame? Transformation. Para unti-unti tayong mabago from the inside out para maging mas katulad ni Jesus. So ito yung siyam na classical disciplines. Isipin nyo to na parang isang toolkit o kaya isang menu na pwede nating pagpilian. Nandyan yung Sabbath o pamamahinga, prayer or panalangin, solitude, yung pag-iisa kasama ang Diyos, hanggang sa community, generosity at service. May mga paraan para sa lahat kahit ano pa yung personalidad mo para tulungan tayong makasama siya, maging katulad niya at gawin yung mga ginawa niya. Pero sandali lang, pause muna tayo. Nago pa man natin pag-usapan kung paano gawin ng mga to, kailangan nating maging super clear sa kung bakit natin to ginagawa. Kasi guys, dito yung delikado. Kung mali yung why natin, lahat ng to magiging isa lang boring na listahan ng rules. It just becomes another chore. Okay, number 1, at ito yung pinaka-importante. Ang paggawa ng mga practices na to ay hindi contest. Hindi ito sukatan kung gaano ka-espiritual. Hindi ito paramihan ng Bible verses na na-memorize mo o kung gaano ka katagal mag-pray. Kasi yun yung totoo. Pag-ibig o love, ang tunay na sukatan. Yun yung metric. Ang totoong tanong ay, hindi gaano ka kadalas mag-practice, kundi dahil sa mga practice mo, nagiging mas mapagmahal ka ba? Kasi yun yung goal, to become like Jesus in His love. Pangalawa, and this is huge, hindi natin ginagawa to para kumita ng pogi points kay God. Hindi ito paraan para pagtrabahuhan yung grace o yung pagmamahal niya. Libre na yon, binigay na sa atin. Ang motivation natin for doing this should always be love, hindi takot o guilt. Sobrang ganda ng sinabi ni Dallas Willard dito. Sabi niya, grace isn't opposed to effort, it's opposed to earning. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng effort. Pero yung effort na yon ay hindi para bayaran si God. Yung effort ay para iposisyon yung sarili natin para matanggap yung grace na binibigay na niya in the first place. At pangatlo, na parang summary na rin ng lahat, itong mga practices na to, mga tools lang to, paraan lang para maabot yung isang layunin. Means to end lang. Ang pagpipray, yung pagbabasa ng Bible, hindi yan ang prize. Ang prize, ang ultimate goal, ay si Jesus mismo. Ang makasama siya at maging katulad niya. So paano to nagwo-work sa totoong buhay? Tingnan natin to. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Bible, huwag kayong mag-alala. Pero, ang hiyap nun, di ba? Hindi mo pwedeng basta utusan yung sarili mo na, okay, utak, stop worrying, at bigla na lang titigil. I can't do this. Yet. Pero, may kaya akong gawin.
I can practice Sabbath. Kaya kong magsimula ng araw ko sa katahimikan. Kaya kong kumain kasamang community. At habang ginagawa ko yung mga bagay na yan, unti-unti binabago ako ng Diyos hanggang sa maging isang tao ako na hindi na masyadong nag-aalala. See? Indirect yung pagbabago. So, with all that said, saan tayo magsisimula? Sa dami ng practices, may isa na parang ginawa para sa henerasyon natin na laging busy and burned out. At yan yung Sabbath. Ito yung first step natin papunta sa pamamahinga. Sobrang ganda ng pagka-describe dito, isang palasyo sa oras. Imagine mo for 24 hours, para kang nasa isang palasyo na gawa sa oras, kung saan ang trabaho mo lang ay mag-stop, magpahinga, mag-enjoy at sumamba. Hindi to listahan ng mga bawal. Isa itong regalo, isang invitation mula sa Diyos para i-enjoy siya, ang buhay at yung mga taong mahalaga sa atin. So paano magsimula? Super simple lang. 3 steps. Una, kumonekta ka kay God. Pwedeng mag-pray, magsindi ng kandila o mag-worship. Pangalawa, isama mo yung mga kaibigan o pamilya mo. Mag-share kayo ng meal or activity. At pangatlo, gawin mo yung mga bagay na nagbibigay buhay sa'yo. Hindi yung mga kailangan mong gawin. Manood ng movie, mag-hike, magbasa, kahit ano. At hey, hindi kailangan perfect agad. Magsimula ka kahit ilang oras lang muna. Ang importante ay magsimula. Okay, so let's zoom out and tie everything together. Naalala nyo yung sinabi natin sa simula tungkol sa hurry at stress? Well, yung goal ng lahat ng practices na to ay para tulungan tayong mahanap ang isang ibang klase ng bilis, isang ibang rhythm. And here's a mind-blowing thought for you. Madalas, akala natin na ang pagsunod kay Jesus ay tungkol sa pagdadagdag o addition ng mga gawain sa schedule natin. Read more. Pray more, do more. Pero, what if it's the opposite? What if it's about subtraction, pagbabawas, pagtatanggal ng mga bagay sa buhay natin na hindi naman talaga importante para magkaroon ng space para sa pinaka-importante? At ito yung gusto nating marating, yung mamuhay sa tinatawag na the speed of love. Sabi sa 1 Corinthians 13, love is patient. Ang pag-ibig ay mapagpasensya, hindi ito nagmamadali. Yan yung bilis ni Jesus, unhurried, present, puno ng pagmamahal. Yan yung pace na gusto nating matatunan. So, iwan ko sa inyo itang tanong na to para pag-isipan ninyong mabuti. Hindi ano ang idadagdag mo sa buhay mo, kundi ano ang pwede mong tanggalin o bawasan sa buhay mo para magkaroon ng mas maraming espasyo para kay Jesus. Think about that.